Sa puntong ito, makakausap natin si MILF Chief Negotiator Mohagher Iqbal. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po. Sir, ang sinasabi po, marami na pong ulat na lumabas na isa daw po sa naging ugat nitong madugong bakbakan na ito ay dahil hindi nakipag-coordinate ang Special Action Force sa MILF. So siguro ho, kailangan rin ho naming maintindihan kung bakit kailangang mauwi sa ganitong madugo na bakbakan dahil lang sa kawalan ng koordinasyon ng Special Action Force. Ang lahat na yung pangyayari na yan ay walang magkakagusto sa atin, naging gobyerno, naging MILF. Pero nangyari yung nangyari dahil wala akong coordination, gaya ng dati na may coordination sa MILF Ceasefire Committee at saka yung issue ng halimbawa, yung tinutugis na isang criminal group halimbawa, mayroon din pong mekanismo, yung tinatawag po natin Ad Hoc Joint Action Group o ADJAG, kung saan ang mandato po niyan ay to interdict and isolate criminal kidnap for ransom groups and other criminal gangs operating in Mindanao. So doon po sa dalawang mekanismo, wala pang koordinasyon. Pangalawa po, madaling araw po yung mga alas 3 ng madaling araw, yung pagpasok nila, at pumasok sila sa lugar na kung titingnan po natin, halos 90% or even more than 90% hawak po ng MILF yan. At madilim po. At armado yung mga PNP. At siyempre, yung pinasukan nila, lugar ng MILF, kaya hindi maiwasan talaga na magkaroon ng enkwentro. So, ang ibig niyo pong sabihin ho ba, ang nangyari ho ba, sir, dahil nakita sila, uniformado naman ho malamang yung pagpasok yung mga pumasok na Special Action Force, pinaputukan na sila agad ng mga miyembro ng MILF sa lugar? And sa balita namin dumating sa amin, 3 grupo yung mga PNP, yung Special Action Force. Yung isa, ang inatake diretso yung pwesto ng BISS kung saan nagkaroon ng enkwentro. At meron silang right wing and left wing, ay yun ang sumagasa at na-intrude nila yung area ng MILF. At gabi yun, madilim, armado sila at may putukan na. At palagay ko ang natural na reaction na yun sa isang tao pag nilusob, kaya na nangyari dyan, siyempre magdepensa ng sarili. Kaya nagkaroon ang labanan dyan at madilim, gabi yan. So ang advantage ng MILF na sa pwesto sila at saka nila ang teren, yung mga PNP, hindi nila alam. Kaya ganoon po ang nangyari dyan. Wala nang hindi na kaya, kalimbawa, mag-usap kasi already nag-fighting na po, naglalaban na. So ganun ho ang nangyari niyan. Okay, so sir. Dapat ho, hindi ganun ang nangyari. Dapat ho may coordination gaya ng kagawian ng gobyerno sa MILF, kaya may iwasan po. Pero alam po ninyo, siguro hindi lang huli ang isang sitwasyon na wala akong coordination sa Basilan, wala rin yung coordination ang atake po ng SAF. Kaya ganun din, madugo pa rin ang labanan doon. So naulit na naman dito, at mas grabe ito. Nakakalungkot po ito dahil kahit na sinong namatay, yung sa Special Action Force ng PNP at saka yung sa MILF, nakakalungkot din yan dahil tayo nag-uusap ng kapayapaan, nagkakaroon tayo ng yung Bangsamoro Basic na nasa Kongreso ng Pilipinas. Dapat po hindi mangyaring ganitong mga pangyayari dahil naabala po at naapektado po yung usapang pangkapayapaan at saka yung Bangsamoro Basic Law na nasa Kongreso ng Pilipinas. Sir, ang latest po na update mula po dun sa reporter namin na ngayon nasa Cotabato ay 49 na po yung police at posibleng may mga sibilyan nakahalo po dun. So 49 on the government side. Sa inyo po, sir, sa MILF, ilan po ang nakuha ninyong report na nasawi sa hanay ng MILF? Ang initial report, although hindi pa validated, kakausap ko lang ngayon yung deputy head ng International Monitoring Team, na they will probably start to conduct an official investigation of what really happened. Marami rin yata marami din casualty sa party ng MILF. Ang initial na natanggap namin, siguro sobrang 10, napatay o di kaya wounded in action. And then sa BISF naman, di ko rin alam dahil masyadong maliit at saka masyadong limitado ang kaalaman namin doon sa BISF. Sir,
yung pagpasok daw po ng Special Action Force dyan sa may barangay sa Mamasapano ay dahil may hinahabol silang 2 terorista. So may kinakanlong po ba ang Moro Islamic Liberation Front na mga terorista? Iba po ang BIFF sa Kaymalep. Alam natin na yung si Umrakato, Ustad Umrakato ay tumiwalab yan sa Moro Islamic Liberation Front. So iba po yung grupo ng BIFF. At saka yung lugar nila, iba rin doon sa pwesto ng MILF. At wala akong kinakandungan ng MILF. At actually, gaya ng sinasabi ko, meron din mekanismo na pwede magtulungan ang gobyerno at sa MILF sa pamamagitan ng Ad Hoc Joint Action Group. Okay. Pero hindi ho ginamit ng PNP yung pamamaraan na yan, kaya nagkakaroon tayo ng problema. Okay, sir. Sir, may mga lumalabas din pong report na nagsanib yung MILF at ang BIFF dun ho sa madugungang bakbakan. So, totoo ba nangyari ito na nagsamang MILF at BIFF? Kailanman po hindi magsasanib ang puwersa ang MILF at ang BIFF kasi ang BIFF hindi naniniwala yan sa pangkapayapaan. At pangalawa, iba ho ang proseso nila. Hindi sila naniniwala na itong problema dito sa Mindanao na malusutan natin o ma-resolve natin sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Pangalawa, ang MILF nagka-ceasefire sa gobyerno ng Pilipinas. Ang BIFF wala hong ceasefire sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya iba sila, iba ang MILF, ang pamamaraan magkakaiba at hindi yan nagsasanib ang pwersa ng MILF at saka BIFF. Sa ngayon, sir, lalo na po to, medyo talagang madugo itong nangyari. Matapos po to, paano na po kaya yung future, yung pagbalangkas ng Bangsamoro Basic Law? Well, alam po ninyo, yun ang naging problema. They want to solve one problem. Kung palagay natin tama yung report na dumarating sa amin, at nilang BIFF, but without coordination, nagkaroon ng mas malaking problema. At palagay ko, as far as the MILF is concerned, mas nakakalungkot yung namamatay na either sa side ng gobyerno, sa side ng MILF, kung sakali. Pero siguro, yung issue ng peace process, issue ng kapayapaan at saka issue ng DBL, dapat po hindi po maapektado yan na ibig sabihin maputol at matigilan yung pag-uusap ng kapayapaan at saka yung DBL sa Kongreso ng Pilipinas. Dahil pag hindi ho naayos ito at hindi ho naipasa yung DBL, mukhang magkakaroon tayo ng mas malaking problema. Okay. At this point, sir, panghuling tanong lang, may gusto po kaya kayong ipaabot sa pamilya ng mga nasawi na Special Action Force? Well, sa pamilya nung galing sa Imala, kung sakali, at yung pamilya ng mga pulis, nakakalungkot po ito. Ayaw namin mangyari yung ganito dahil meron ceasefire sa gobyerno sa Pilipinas at kahit na wala, ayaw rin namin ng gera. Kaya nga kami, hanggat maaari, nagkaroon ng ceasefire at maayos itong problema. Nakakalungkot ito. Nakakalungkot itong pangyayari at dapat hindi na ito maulit at ang panawagan namin sa PNP dapat po ipag-coordinate sa amin para hindi mangyaring ganitong nangyari na maraming nalagas ang buhay. At sa amin, ang aming pananaw ay maging ang buhay galing sa PNP o di kaya sa Armed Forces of the Philippines at sa Kaimane, pari-pareho rin ang buhay. Sayang ang buhay. Isa lang ang buhay natin, dapat alagaan natin ang buhay. Marami pong salamat sa inyong oras. Maraming salamat din po. MILF Chief Negotiator Mohager Iqbal.